Ang sarap pong mag-emote, no? Alright, mga kaibigan, this time po, meron pong tao sa linya ng telepono. Hello, magandang gabi po. Hello? Hi, kumusta? Okay lang po. Good evening. Good evening din po. Wow, kumusta Papa yung Gio. araw ngayon? Ngayong February 14, Valentine's Day. Araw ng mga puso. Well, actually, okay lang naman. Masaya. Alright. Kasi yung date ko ngayon si Dad. Si kanina. Wow. Punta ng church. Yung ka-date mo si God. Wow, tama din naman yun, no? Alright, so, Happy Valentine's po, Papa GR. Oy, thank you, ha? Bago ang lahat. Siyempre, tama. So far, okay naman yung Valentine's Day kung kukumustahin mo, ha? Talagang nagsarili na lang ako dito. Ayan. Alam ko okay yung Valentine's mo, I'm sure. Okay na okay, no? So, kumusta yung maghapon mo ngayon? Maliban sa pagpunta mo ng church, ano pa yung mga activity mo ngayon? Ginawa ko, sinorpresa ko yung someone special ko, yung family ko. Binigyan ko siya ng one bouquet of flowers. Wow, naman na. Napaka-sweet mo pala, ha? Ganun ka ba talaga magmahal? Babayaran niya yun. Ganun ka ba talaga magmahal? Ganon. Talaga. Alright, sige. Sa family ko. Alright, gusto kong tanungin, anong pangalan niyo po? Kate. Kate? Yes. Kate, ilang taong ka na? 24. 24! At ano ang may paglalingkod ng love confession sa'yo? Magko-confess ako. Magko-confess about the ka? past. About? The past. About the past. Bakit mo gustong mag-confess ngayon? Meron ka bang, Sige po, go ahead. Gusto kong marinig yung advice mo, advice ng mga listeners. Alright. And then, kasi nasa proseso ko ngayon ng pag-move on. Kumbaga. Nasa stage ka pa ng mag-move on. Yeah. Alright, sige. Masalimuot ba itong ikukwento mo sa amin ngayon? Hindi naman masalimuot. Alright, sige. Maliwanag naman. Maliwanag, okay. Kate, gusto ko lang sabihin sa iyo, ha? Inuulit ko to. Wala sa akin yung aklat ng tama at mali. Apo. At inuunahan na kita, ha? Makakahingi ka sa akin ng advice, pero hindi ako sure kung tama yung i-advise ko sa iyo, ha? Opo. Pero sa abot ng aking kakayahan, Kate, tutulungan kita. Alright? Salamat. Sige. Bibigyan kita ng magandang background para sa pag-confess mo ngayong gabi, ha? Alright, dito po. Sige, Kate. Papa GR. Yes. Bago po ako mag-confess, gusto ko po munang congrats kayo. Bakit sa po? 1 month. 1 month. Ano po? Ha? 1 month na pagsasayin papawid ng programang Love Confessions? Yeah, oo. Wow. Congratulations. Salamat po. At thank you din kasi ikaw 1 month ako. Talaga? So, tama, congratulations. Ikaw yung 1 month, no? Ikaw yung sisig, ano? So, kailan mo nga pala na-discover yung aking programa? Unang araw ba or kailan mo discover? Hindi ko na maalala. Hindi mo na maalala. Basta yung ko ng phone, tapos yung time nakikinig ako ng radio. Sabi ko, ang ganda ng boses nito, grabe. Naku, talaga naman, Hiyan naman ako doon. Tapos? Ayun, tapos kiniligan ko, pag-uwi ko, inaabang ako talaga. Kate, stop. Yeah. Alam mo kung bakit? Kasi gusto kong alamin kay paring Norman ngayon kung nasa upuan pa rin ba ngayon kasi lumulutang na ako sa mga papuri mo eh. Okay naman paring Norman, di ba? Okay. Oo yun. Ay nako, sige. Totoo yun. Sige. Kate? At saka yes. Ano pa? At saka hi po sa mga nakikinig ngayon. Ayun. At doon sa mga single Independence Day po kasi ngayon sa mga singles. Alright? Sige. Hay nako. Nararamdaman ko na yung sasabihin mo. Ngayon pa lamang. Alam niyo po. Apo. Kwento ka, dali. Dali, interesado ako eh. Sige, umpisan mo. Ganito po yun. Nung college po ako. Alright. Actually, may yung pamagat kasi nito na hindi ko nakakalimutan. Sinabi niya, gusto namin yung isa't isa pero hindi pwedeng maging kami.
gusto nyo ang isa't isa pero hindi pwedeng maging kayo. Pwedeng maging kami. Maging kami. Yun ang sabi niya. Siya ba yung nagsabi nito? Siya po. Alright. Si Mr. P. Mr. Nung pa, Mr. P. Mr. P po. Ayan. Ano pangalan niya? P. Nung, Ayaw mo pa talaga ituloy, ha? Ilang taon na ba si Mr. P? Ayoko. Ha? Si Mr. P, ilang taon na? Ano po? Ilang taon na po ba siya? Magka-age lang siguro kami kasi sabay kami nag-grad noong 2000. 2000? College po yan, high school? College. College. 2000 ka na-graduate? Yeah, 2009. 2009. So, mga 24 years old ka lang, tama? So, ilang taon na siya? Ganun din, kaedad mo lang siya? Siguro mga 25. Mga 25. So, isang taon yung inyong agwat, no? Naging kayo ba ni Mr. P? Yun na nga ang hindi eh. Hindi naging kayo. Hindi naging kami. Alright. Ano yung dahilan? Yun lang sabi niya sa akin, hindi pwedeng maging kami. Alright. Kasi sabi niya that time, wala pa daw siyang work. Aha. And wala pa siyang trabaho that time. Kailan niyo to sinabi? Papa GR, marami kasi kaming pinagdaanan bago kami mag-usap ng matino. Alright. Nung nag-usap ba kayo, nasa baga, nag-aaral pa kayo that time? Or yung mga tapos na kayo? Kasi nung nasa college, fourth year college, actually mag-grad na kami noon. Hindi kami, yung usapan lang namin kasi siya, joker siya masyado. Joker siya? As in, King Koy talagang dating niya, no? Mahiling patawa. Kahit naiis ka, pero... Nai-impress ka ba pag mga ganun? As in, humahanga ka ba pag mga ganun? Hindi, naiinis ako. Naiinis ka? Akala ko yun ang mga tipong yun ang mga tipong mong lalaki. May time din po kasi nga, di ba syempre po, pag kinakausap mo siya, dapat, kung yung sagot niya dapat, kung ano yung tinanong mo, ano yung inanong mo sa kanya, sasagutin niya ng tama. Hindi iba, pero yung sagot niya, yun yung nakakaisip sa ugali niya. Alright. Yung tipong pag sinabing, honey, kumain ka na ba? Yung sasagot, imbis na oo, sasabihin, nagsasaing pa lang. Ganun ba yun? Parang ganun na nga yun. Alright. Sige, Kate, ituloy mo lang yung kwento. Nung college po kami, grabe grade ko lang po sa boyfriend ko that time. Talaga? Alright. Tapos, humingi po ako ng tulong sa kanya. Sabi ko sa kanya, tulungan mo ako kasi nga mabait siya. Sobrang siya mabait. Alright. Tulungan mo ako makapag-move on sa ex ko. Kaibigan mo ba ito o classmate na ito yung si Mr. P? Classmate na, ko po. kaibigan pa. Kaibigan pa. Gaano ka lalim yung pagiging magkaibigan nyo? Since first year college po. Since first year college. Alam niya na may boyfriend ka, tama? Alam niya. Isa ba siya sa pinagsasabihan mo? Ano po? Isa ba siya sa mga pinagsasabihan nyo about sa relationship nyo ng iyong boyfriend? Hindi. Hindi. Kumbaga, ordinaryong kaibigan lang siya para sa'yo? Alright, kasi sige. Iba naman yung barkada niya eh. Okay. Iba lang din sa akin. Alright. Tapos, that time, humingi ako ng tulong sa kanya. Sabi ko, gusto ko makapag-move on sa boyfriend ko. Kasi yung boyfriend ko nakipag-break sa akin anniversary ng lolo ko. Alright. And that was 2009. That was 2009. Alright. So 4 years na yung nakakaraan, tama? Okay. 4 years na po. Sige po. Halos magbuho yung mundo ko noon. Halos gumuho yung mundo mo. Yeah, kasi first boyfriend ko yun eh. Kasi nung nag-aaral ako, sabi ko sa sarili ko kasi tatlo kami mag-best friend that time. Sabi namin sisipisa na ako kami. Habang nag-aaral tayo, walang boyfriend. So that time, hanggang dumating yung college, pero mag-grad na ako that time, doon na ako boyfriend. So siya yung first boyfriend ko. And then, yun, nagkahiwalay kami. Hindi ko na-expect ka nung palang masaktan. Ano ba yung dahilan kung bakit yun? Gusto ko lang malaman, no? Ano yung dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ng yung boyfriend? Yung una mong, yung first boyfriend mo? Siguro malayo.
sa Tacloban siya. Alright. So, ako sa Malogan. Pero So, may bahay ayaw nyo siya. ng long distance relationship? Ganon? Parang ganun. Tapos, Ganon. wala siyang- Time yung nawala, then hiwalayan agad. Ganon ba? Siguro, kasi wala din siyang klarong explanation. Alright. Kung bakit Bigla ka na lang yung iniwan. wala. O, kaya nga. yun Nasaktan po ka, yung umiyak. Tama? Sobra. Okay. Tapos, Okay, to make it short, gusto nating, kumbaga, paikliin yung istorya. Sinabihan mo siya na pinagtapat mo na nasasaktan ka ngayon as in, kumbaga, dumadang ka sa napakadilim na daan, sabihin na lang po natin, no? Umiiyak ka gabi-gabi, nasaktan ka ng labis, tapos isa siya sa mga nilapitan mo at hiningan ng tulong para maka-move on. Kumusta naman, nakapag-move on ka naman? sa tulong niya. Sa tulong niya. Nakapag-move on. Kasi, Ano bang ginawa niya? Ano bang ginawa niya? Ano ba yung mga bagay na nakatulong sa'yo para maka-move on ka? pinamukha niya doon sa ex ko na hindi ako mahina. Alright. Nagpanggap siya bilang boyfriend ko. Wow! Nagpanggap kayo bilang boyfriend. Ako, talaga naman ako. Tapos? Tapos, pumunta kami sa Tacloban, sa Alright. Delgado. Mm-hmm. Doon, coincidence na nagkita yung ex ko at saka siya. Nagharapan sila. Okay. And then, Alright. nakilala ko siya sa boyfriend ko. And sabi Okay. naman ng ex ko, buti nakapag-move on ka na. And then, Wow. Nung sabihin niya yon, ano yung naramdaman mo? sabi ko, pinamin pa ako sa kanya na, nakapag-move on na. At mas mahal ko siya. Wow. Alright, despite ng pagkukunwari, yung ba talaga kunwari lang o talagang na-develop ka na? Yun na nga po, nagsisisi ako kung bakit ginawa ko yun. So, ibig sabihin, nagsisisi ka ngayon na ginawa mo yon, yung parang gumawa kayo ng bagay na drama lang yung dating para makamove on ka at siyempre gusto mong ipamukha sa yung ex na kaya kong magkaroon ng boyfriend. Na kaya kong mabuhay na wala siya, tama? Opo. Pero ang masakit, akala mo biro lang, pero yun pala seryoso na, tama? Opo. Alright. Minahal ko po siya. So, hindi lamang drama-drama kung hindi talaga naging totoo. Ganun ba yun? Ganun ba yung gusto mong sabihin? Totoo na po siya. Naging totoo. At hanggang ngayon. Actually, yun na nga, nag-ausap din kami. Alright. Ng grabe po kapag i-argument ko yung mundo ko that time na sinabi mo sa akin na na hindi pwede maging tayo pero mahal kita. Sabi ko sa kanya, Alright. wala naman siya girlfriend ngayon, sabi sa akin. Mhm. Wala din akong girlfriend. Sabi ko sa kanya. Pero ba't hindi Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina na hindi pwedeng maging tayo. Bakit? Ano ba yung dahilan? Wala siyang girlfriend? Wala kang boyfriend? Ano ba yung matinding dahilan para sabihin niya yon? Kate. Hindi ko po alam kasi ganito po yun. Sa pamilya din po niya, isang tawag ito. Mhm. Hindi sila mayaman. Hirap Alright. lang din sila. So, nagka-work siya ngayon. Actually, maganda na yung work niya. Mhm. And then, nag-usap na kami. Wala siyang girlfriend. Actually, kasi nag-reunion yung batch namin that time. Ngayon lang, ngayong month lang, nagkita kami. And then, may girlfriend na siya that time. Kasi ilang year na din nakalipas. And then, Kate! Stop. Opo. Gusto kong tanongin sa'yo ngayon kung sinabi niya ba yung nararamdaman niya para sa'yo? Yung totoo, ha? Ano ba yung sinabi niya? Unang-una, sinabi mo ba yun na, oy, friend, Mr. P, sa pagkukunwaring to, naging totoo at totoo na yung nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na kita. And, nasabi mo yan? Nasabi mo ba yan? Sinabi ko po yun. O, anong sabi niya? Anong sabi niya? Nag-usap po kami. Yeah, anong sabi niya?
ang sabi niya sa akin, kasi binigyan ko po siya ng situation eh. Mhm. Pag lumabas ako ngayon, nasa isa kasi kaming room that time. Ano? Nasa isa kaming room sa bahay ng friend namin. Mhm. Once sabi ko sa kanya, pag lumabas ako dito, ibig sabihin, hindi mo ako mahal. Pero pag nag-stay ako at pina-stay mo ako dito, mahal mo ako. Alright. Binigyan ko talaga siya ng sign na gano'n. Ng option, parang gano'n, no? Anong nangyari? Sino yung lumabas? Nawakan niya kamay ko. Wow! Pina-stay. Please stay with me. Ganon? Yeah. Kinilig ka naman. Hindi naman ako kinig. Natatakot ako kasi nga through that action or with that action, naramdaman mo na ganun din yung nararamdaman niya para sa'yo. Tama? Ganun din. Alright. So, ano yung problema? Bakit, kumbaga, sa kwento mo or base sa kwento mo na okay naman kayo, di ba? O bakit mo tinatanong ngayon? Ano po? Bakit mo sinasabi na hindi kayong, kumbaga, dumating yung point na sinabi na niya na hindi talaga kayo pwedeng maging kayo? Wala kasi siyang bigay sa akin na rason. Ano po yung dahilan? Ang sabi lang niya sa akin, mahal kita. Pero, hindi pwede maging kayo. Bakit? Ewan ko, wala siyang rason. Sabi lang niya yun. Without any reason? Yeah, without any reason kung bakit sinabi. Bakit ayaw. Kailan kayo yung huling nag-usap? Or kailan nangyari yun? Kailan nangyari yung sinasabi niyang mahal kita pero hindi tayo pwedeng maging tayo? Kailan yun? Noong December po. Last year lang? Talaga? Opo. Hindi kaya meron na siyang iba maliban sa'yo? Naghiwalay nga din po sila ng girlfriend niya kasi po Ikaw ba yung dahilan? Masyadong ako po daw yung dahilan kasi Alright. parang hindi pa nakakamunti. Okay? Ang dami nagtitiks dito. Po. Alam mo kung ano sabi? Papa GR, free hug naman. Grabe to, ha? Kate, ituloy mo lang. Ayun po, gusto ko pong makapag-move. Gusto ko po siyang kalimutan. Pinakahuling text or kung mayroon man tawag or pagharap yung dalawa, kailan yon? Maliban sa December na sinabi niya na, I'm sorry. Nag-sorry ba siya sa'yo? Opo. Sige. Mahal kita, pero talagang hindi tayo pwedeng maging tayo. Kaya, yung pinakahuli, maliban doon, mayroon pa ba? O yun ang pinakahuli na narinig mo yung kanyang boses na nagkasama kayo? Yun na po yung pinakahuli. Yun ang pinakahuli. Meron ba kayong komunikasyon through text or phone? Ano? Nagkaka-text ba kayo? Wala na po. Wala na? Pero tinatry mo siyang i-text? Sinusubukan po, pero hindi siya nag-respond. Hindi siya nagre-reply? Yeah. Ngayong Valentine's Day, nag-text ba siya? Nag-text ba siya sa'yo? Wala po. Wala. Mula nung January 1, taong 2013 hanggang sa kasalukuyan? Opo. Wala pa rin? Yeah. Opo. Alright. Hindi mo ba sinubukan na magtanong sa mga kaibigan niyo kung anong nangyari sa kanya? O di naman kayo magpanggap ka na isang, kunwari, bagong friend. Text mo siya, tapos nag-reply. So, ibig sabihin, uy, buhay pa naman yung number na yon. Hindi mo ba yan nagawa? Ginawa ko po yun. O, nag-reply siya? Opo. Alright. So, ibig sabihin, okay pa yung kanyang SIM card. Hanggang po yun lang. Okay? Why yun na lang? Opo. Umiiyak ka ba? Hanggang ngayon, iniiyakan mo pa rin ba siya? Mahal ko po siya. Kaya nga po, nasa po ako ng pag-move on. Alam mo po, after CR, in-expect ko po ngayon na magdating siya. Nagsasabi.
Valentine's Day. Yun lang. Wala eh. Gusto ko pong mag-move. Kasi po, Alam mo, Kate, sobrang didiretsuhin na kita, ha? Didiretsuhin na kita. Sorry kung sasabihin ko ito sa'yo ngayon, ha? Gusto kong sabihin sa'yo, tigilan mo na yan. Hindi siya yung taong dapat mong pag-aksayahan ng panahon. Alright? Mahigit 1 buwan na, magdadalawang buwan na mula ngayon, meron ni isang pagpakiramdam sa'yo, hindi siya gumawa ng effort. Tama? Alam mo, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap ng isang taong nagmamahalan, sabi na natin, titiisin ko para hindi kita i-text or para kita kalimutan. Kung talagang mahal ka niya, gagawa talaga siya ng paraan, Kate. Para kahit paano matuwa ka naman or kumustahin ka kung okay ka. Kahit hindi siya mag-I love you eh. Kung talagang concern siya sa'yo, mag-hi naman lang siya. Gumawa ka ng paraan para alamin mo kung buhay pa rin siya. Nagre-reply naman, so ibig sabihin buhay pa siya. At siguro sa ngayon nagpapakasaya sa iba. Ito yung masakit na katotohanan, Kate eh. Ikaw lang yung nagmamahal pero hindi ka na niya mahal. Maaring para sa kanya, kaibigan lang yung turing niya para sa'yo. Kaya gumagawa siya ng paraan na para makalimutan mo siya ng tuluyan. Tama? Pero saludo pa rin ako sa'yo kasi ginagawa mo yung lahat. Kahit alam mong napakahirap. Alam mo, naintindihan ko yung nararamdaman mo, Kate eh. Kasi, ang akala mo na isang drama lamang pero isa palang totoo. Tama? Ang akala mo gagawa ka ng paraan ng bagay na para makamove on siya. Gagamitin mo siya para makalimutan yung mga nakaraan mo sa unang boyfriend mo. Pero ngayon, siya pala yung gagawa rin ng napakasakit na bagay sa buhay mo. Alam mo, huwag mo siyang sisihin kung bakit to nangyayari sa'yo. Kasi ginusto mo to eh. Tama? Huwag mo siyang sisisihin, Ken. Kung may sisisihin man ngayon, ikaw yun. Alright? Kate, it's time to move on. It's about time na mag-move on ka na. Ginagawa ko naman lahat para makapag-move on. Pag may time kasi lang yun ang mga friends namin, ako yung hindi pumupunta, ako yung hindi sumista. Para hindi ko lang siya makita. Nahihirapan po ako. Alam ko, nahirapan ka talaga. Kasi akala mo noon, laro-laro lang eh. Pero hindi mo alam, isa na palang totoo eh. Yun ang pinakamahirap na bagay. Yun ang pinakamahirap iwasan eh. Alright? Pero, Kate, oras na talaga para mag-move on ka. Marami yung mga bagay na pwede mong gawin para maka-move on ulit. Nagawa mo ito sa una. Nagawa mo ito sa una. Ano naman pa kaya kung hindi sa pangalawa? Pero wag mo nang itulad yung nagawa mo. Nagagawa ka ulit ng bagay na parang same situation. Kukuha ka ng guy, gagawin mong tawag dito, impostor para makamove on ka. Wag mo nang gagawin yan. Ha? Kate? Maraming paraan para makamove on eh. O naisipin mo yung sarili mo. Pamilya mo. O di naman kaya mag-outings ka, di ba? Punta ka sa mga lugar na kasama yung mga kaibigan. Halubilo ka sa mga tao. Alright? And ganito, Kate, ha? Ang dami yung mga nagtitext ngayon. Gusto ko lang basahin ito bago ko kunin yung message mo. Ito. Galing po kay single mom, Kate. Pakinggan mo to, ha? Alright. Kate, siguro leksyon na rin yan sa'yo na huwag kang maglaro ng apoy dahil ikaw at ikaw din ang mapapasok.
Nakakayak naman po, Papa Jer, yung caller mo. Galing po yan kay 843. Parinig po, Papa GR, naka-tune in po ako ngayon. Medyo busy kasi nagpiprepare po ng tomorrow. Hi sa mga friends ko. Punta na lang kayo sa birthday ko. Sa pagbasa, thank you po. Si Steph po ito. Ito pa ha, Kate. Si Mr. P lang makakasagot sa tanong mo kung bakit di pwedeng maging kayo. Mas makakabuti siguro kung igalang mo na lang yung kanyang desisyon. Alam ko rin kung gaano kasakit ang masaktan dahil ako mismo di ko rin alam paano makamove on. Pero yun lang ang pinakamagandang gawin mo, ang mag-move on. Kahit mahirap, kahit masakit. At hindi rin madali, pero kung yun ang makakabuti sa'yo, gawin mo. Kaysa umasa ka sa wala. Tama. Sabi po ng isa sa mga texter natin, Kate, tanggalin mo yung pagpapantasya mo sa kanya. Someday you will meet a guy that love you so much. Dito po ako, si Boy Asyong lang ito. Tumawa ka naman dyan, Kate. Huwag ka magseryoso masyado. Girl, huwag mong sayangin yung luha mo sa mga taong walang kwenta. Move on. He's not deserving your love. Makakahanap ka rin ng true love mo. Kung kaya, o yung kaya kang panindigan. Kalimutan mo na siya, kaya mo yan kung gugustuhin mo. It's Miss Helen. Tama din naman yun. Sa may scholar, kung ako sa'yo lithim ko, huwag kang mag-aksaya ng time at panahon sa taong di ka naman pinag-aaksayahan ng time. At ang panahon, kahit mahirap mag-move on, may taong nakalaan para mahalin ka ng totoo. Heavenly evil po ito. Galing po naman mga kaibigan kayo sa 31. Kate, pakinggan mo to ha? Papa GR. Ano ba yung lalaking na yan? Hindi kayang panindigan kung ano yung nararamdaman sa friend niya? Di kaya may girlfriend talaga si Mr. P. Kasi ala siyang sapat na rason kung ano talaga yon. Kung ako, sa girl mag-move on na lang. Kahit hindi naging sila, madami pa ng guy na nagmamahal sa kanya. I'm sure, makahanap siya ng lalaki na kaya siyang mahalin at panindigan. Yun lang po, have faith. Ayan, si Chilin pa rin po ito. Alam mo, Kate, may nagdig sa akin dito. Galing kay 967. Papa GR, parang ako yun eh. Siguro kasi situation mo siya ngayon, katulad ng kwento mo siya ngayon. Buhay niya. Kate! Umiiyak ka pa rin ba? Okay lang, Kate. No problem. Gusto kong ilabas mo yan. Sabi nga nila, pag may ulan daw, may liwanag. Ganun talagang buhay, Kate eh. Dapat natin tanggapin eh. At ang buhay ng tao po, kung sabi nga nila, kung meron pong gabi, meron din pong araw. Tama? And you have all the chance and you have all the reason kung ano man yung araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos. Huwag kang maging hopeless, Kate. No, ako ay agree sa mga nag-text mo sa atin ngayon. Alright. Kate, meron tayong caller. Siguro magbibigay ito ng reaction. Papusakin po natin. Hello, magandang gabi po. Hello? Hello? Yeah. Ako sa kanya, sabihin kay Kate, dapat ako na lang mababagay sa kanya. Wow! Anong pangalan niyo po? Angel. Ano po? Angel. Angel? Oo. Pwede kang lumayo ng konti sa radyo?
Ha? Layo ka ng konti sa radyo. Layo ako? O, lumayo ka ng konti. Alright, okay na? Okay na. Kasi ginagaya ko eh. Kate, sorry talaga kay, yeah. I have to cut it out. Kay sa tumawag sa atin kasi hindi siya lumalayo sa radyo eh. Nag-feedback eh. Babalikan kita uli. Hello, magandang gabi. Ganun pa rin po talaga. I'm sorry, ha? Alright. Yun po mga kaibigan, yung ating pong tumawag kanina. Pasensya na po ha. Gusto kong sabihin sa iyo, sa lahat po naman nakikinig ngayon. Kung kayo po ay tatawag sa atin, kung kayo po ay magbibigay po ng reaction or opinion, magbibigay po ng advice sa ating po mga tagapakinig or taga-caller po, mangyara lamang po na lumayo ka ng konti sa radyo. Kung may monitor man dyan sa inyo pong bahay, no? Or kung saan po ay naruroon ngayon, konting loy lang po kasi para hindi mag-feedback, alright? Oy, by the way, binabati ko po ng magandang evening si Miss Bea. Bea ng LBA, maraming salamat. Alright, Kate? Kung nasa harapan mo ngayon o kung nakikinig ba ngayon yung lalaking si Mr. P, anong gusto mong sabihin sa kanya? Anything, yung nararamdaman mo, ilabas mo na, Kate. Gusto ko ngayong gabi, kung kaya mo, sabihin mo yung nararamdaman mo. Lahat ng nararamdaman mo. Lahat. Ilabas mo yan, Kate. At makikinig kami. Nung nakikinig ka man, Mr. P, ikaw na yun. Mahal. Ginagawa ko to sana narinig mo po. Kailangan kong gawin ko. Tuwing ko po. Para kapag-move ako, ang kalimutan ka. At ang hindi ka na makita. At masakit. Ipiligin ko kahit mahirap. Basta, wala ka sa isip ko. Handa akong palayain ka. Kung meron ka ngayon, I'm happy for you. Sana mahalin ka niya. Kaya na pagpapahal. Yan na lang po. Yun lang? Gusto mo bang magalit sa kanya? Gusto ko magalit sa kanya. Kung kaya. Ilabas mo, Kate. Gusto kong ilabas mo ngayon. Alam mo, Mr. Steve, ang tangan na ako. Oo. Kasi hindi halal kita. At hindi mo binigyan ng halal sa'yo. Pero kahit ganun pa man, ikaw pa rin ang iniisip ko. Yung kaligayahan mo pa rin. Sana kung ano man ang ginawa mo sa akin, huwag yung gawin. Sa mga ito. Kasi wala ka lang kasing sama na ginawa mo pa yun sa akin. Yun lang kapansiyan. Kate? Gusto ko ngayong gabi sabihin mo na kaya mong magpatawad. Dahil ko naman po magpatawad. Dahil ko po, pinatawad ko na po siya. Alright. Pinapatawad ko na siya. Basta, hindi niya gawin. Yung ginawa niya sa akin. Ngayon sa present niya. Yan po, Papa Dios.
Wala na? Wala na po. Alright. Kate, kumusta yung nararamdaman mo ngayon? Okay po. Okay lang? Okay lang po. Gusto ko pong mag-thank you sa'yo, Papa GR, Mhm. sa opportunity na to. Kasi po, talaga gusto ko pong marinig yung advice nyo at sa mga listeners na yan. Thank you din sa inyong lahat sa makipag-advise nyo sa akin. Alright. Don't worry po, makakatulungan po ako. As of now, nasa proseso na po. Alright. Kate, maraming salamat, Kate. Same to you po, Papa GR. Happy Valentine's Yeah. sa'yo. At And wish you all the happiness in life. thank you so much. At inuulit ko, sana makatagpo ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Yun na nga, sana pumahan. Huwag kang matakot, Kate. Makakatagpo ka. Tandaan mo to. Alright? Sana nga po. Thank you po, Papa GR.